So understanding and overcoming different types of soul tie. Iba-iba po ang mga kaluluwa na natatali. At dito po ay dalawa lamang at ang ating i-discuss yung pong relationship soul tie at saka yung demonic soul tie. Paano natin i-maintain yung relationship at paano naman natin be-break yung demonic soul tie. Amen. So dito po sa 1 Samuel 18 verses 1 and 4. 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 4. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Verse 2, and Saul took him that day and would let him go no more home to his father's house. So, si ano po ito, no? Sa verse 2, kung titignan natin, ay kinuha na ni Haring Saul si David that time at hindi na pinauwi, pina-stay na sa palasyo. Sabi po ng verse 2, Saul took him, si David po yon, that day, and would not let him go home to his father's house anymore. In verse 3, then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Verse 4, and Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. Lahat po ng suot ni Jonathan ay ibinigay niya kay David, yung kanyang mga espada niya, yung kanyang sinturon, no po, yung kanyang kasuutan, yung garments. Binigay niya kay David ang kanyang balabal, no po. Lahat po yon ay dahil simbolo ng kanilang soul tie. So, before po natin italakayin, ano po bang ibig sabihin ng binabasa nating text? The soul or ang kaluluwa, no po? The soul of Jonathan was knit. Ibig sabihin, nadikit na talaga, naklib na semento na siya to the soul of David. Nalak na siya doon. Napako na siya. And Jonathan loved him as his own soul. Kung paano minahal ni Jonathan si David, ganun niya kamahal ang kanyang sarili, yun din ay pinadama niya kay David. Here is another type of soul tie that is pure and based upon love. Pure na soul tie. Meron kasi mga nagkakasundo sila pero hindi naman pure, impure. Jonathan loved David even to the laying down of his rights to the throne of Israel. Yung kanyang karapatan bilang prinsipe, wala na sa kanya yon. Give up na yan para lang sa soul tie nila ni David. So, yung pong sinasabi natin, relationship, ito po yung number 1 about friendship. Soul ties of friendship. Marami po mga magkakaibigan, pero iba po ang pinapakita ng Bible. Sa soul tie ng friendship nila David, may mga ungodly friendship. Pero sila talaga pong based on love at saka pure yung love. Sa 1 Samuel 18 verse 1, the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Kung paano niya minahal na po ang sarili niya, nagagawa ba natin yon? Kung paano mo pinapahalaga ng sarili mo, ganon din ba ang pagpapahalaga mo sa iyong kapwa? At kung merong hindi ganon, let deliverance takes place. Kasi kailangan natin ng deliverance. Marami pong nakaka-experience na deliverance at ito po ang isa sa mga nangyayari ay nabibreak po yung kanilang mga ungodly soul tie. David was a shepherd boy in the backside of the desert while Jonathan was a prince. Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. Pareho sila ng espiritu, pareho sila ng ugali, pareho sila ng pananaw sa pamumuhay na maayos. Amen? At makikita natin dito po ay katatapos pa lamang pong
mag-champion ni David. Pero hindi niya pinagbasihan yon. Napatay niya at that time si Goliath. Kaya ito po yung mga sumunod na mga promotion. At si Goliath ay simbolo rin ng mga demonyo ng buhay na kumakalaban din po sa ating ministry, sa ating family, sa ating personal na buhay. Something that modern scholars have described as a philia or love at first sight. Itong po nangyaring ito, may mga Bible scholars, dinidescribe nila, ito po ay love at first sight. Amen. Ito po yung totoong love at first sight. The story of David and Jonathan is one of the great friendship. Sana makagawa rin tayo ng ganong friendship. Kapatid natin sa Panginoon. No po, God is no respecter of person. Hindi po nagtatangi ang Diyos, kaya tayo po dapat habang tayo tumatagal sa pagkakaalam ng katotohanan, dapat po ay nagiging matindi ang ating pagsasama, no po, pagkakakilalanan, pagtutulungan, pagpapanalanginan, pagkakaisa. Amen po. So great yung kanilang friendship, dapat dito rin po sa church yon. And David fulfills his covenant of friendship by caring for Jonathan's son. Tingnan niyo po, pati pamilya no po, ni Jonathan ay ipinakita po ng Bible, meron pong concern si David. So yung pong kanilang friendship, no po, yung kanilang soul tie as friendship, hindi po limitado. Amen? Kahit sa pamilya ay na-extend po. In 2 Samuel chapter 9, dito po sa verse 1, sabi sa verse na ito, misay nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi na sambahayan ni Saul? Ibig sabihin, mga lahi ni Haring Saul. And if you know the story, si Haring Saul ay pinagtangkaang patayin si David, pero si David po ay laging nililigtas ng Diyos. At nagkaroon si David ng pagkakataon na patayin si Saul, pero inalala niya, mabuti siyang tao. Amen? Sabi gano'n ni David, gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Hinahanap yung ano. Kasi that time, patay na rin po sila Jonathan. Kaya ang natitirang lahi, concern pa rin. Kasi yung po yung kanilang soul tie. Minsan, sa mga magkakaibigan, pagpatay ng kaibigan, wala na siyang pakialam doon sa kaibigan. Pero pagdating po sa church, inaalala pa rin natin yon. Meron po tayong kapatid na namatay, pero inaalala ko pa, pag nakikita ko pa yung mga kamag-anak, gusto ko pa mabalik sila dito. Namatay na po yung ating kapatid, yung pinakatatay, ang natira, yung nanay at yung mga anak. Kapag nakikita ko, inaaya ko ulit bumalik dito sa church. Sabi ni David, gusto niyang ipadama, no po, doon sa kamag-anak o sa lahi pang natitira ng kanyang kasultay as friendship. Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti, sabi ng verse 3, ayon sa aking pangako sa Diyos. Yung palang friendship nila kasama ang Diyos. Merong ugnayan ang Diyos sa kanilang friendship, sa kanilang soul tie. Hindi po demonyo. Kaya nung pong tumagal na, sabi niya, ang aking pangako sa Diyos. So sa ating mga ginagawa, dapat ipangako mo yan sa Diyos. Kapag sa Diyos mo ipinangako ang mga mabubuti mong gawa, hindi po ito matatapos. Endless po yan. So wika ni David, no po, yun po sinabi niya, gusto kong pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos, yung lahi ni Jonathan. Wika ni David, mayroon po, may sumagot, si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo. Si Mephibosheth ay natitirang lahi po ni Jonathan, anak niya at lumpo. Wala na nag-care. Yung tauhan na lang ni Hari Saul. In verse 6 and 7, ipinasundo agad ni David si Mephibosheth nang maiharap siya kay David. Siya nagpatira pa at sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang magagawa ko para sa iyo alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolo na si Saul at laging nakahanda ang aking hapagkainan.
Mahirap na po si Mephibosheth sa natitirang lahi. Pero nangako si David dahil siya ang hari that time, yung mga lupain ay pwede niya ipamigay. Ibabalik daw niya. Amen? At dumating din ang time, dahil yung kanilang sultan na friendship based on love, at ito ay godly, naapektuhan pati ng mabubuti kahit matagal ng panahon. Yung gawa natin, extended pa rin. Pag hindi mabuti ang ginagawa mo, mabilis ma-expired. Pag hindi mabuti at hindi nakalulugod sa Panginoon, expired yan. Kaya being born again, dahil tayo ay ligtas, gumagawa tayo ng mabuti. Amen? At ito po ay long-lasting. Ang paggawa natin ng mabuti, ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yung pag maganda lang ang panahon, maganda rin ang mood mo. Hindi ka dapat sumasabay sa panahon. Hindi ka dapat sumasabay sa agos ng mundo. Mabuti ang panahon, kaya lang mabuti ako. Hindi po. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Amen. Na pakikipagkapwa, no, tao. Amen po? Sabi po ng verse 11, mula noon, kasalo na ni David si Mephibosheth na parang anak niya. Sa friendship, no po, parang anak na. No po. Sa Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. So kakaiba po yun. Solta yun. Masigit pa sa kapatid. At yan po yung nangyayari. So kung titingnan natin ang original word, no, ng friend, sa Hebrew, ito po ay Ria, meaning companion or lover. Yun po yung Hebrew word ng friends, Ria. Kaya nga po, nakaka-amaze, si Jesus ay naging friend natin. What a friend for we have in Jesus. Sabi po ng Proverbs 17 verse 17, a friend love at all times. Nagmamahal. Nagpapasensya. Kung talagang kaibigan mo siya, nagpapasensya. Kung halimbawa may kaibigan ka, na lagi na lang ikaw yung tumutulong sa kanya. At ikaw naman ay merong naitutulong, wag mong ihinto. Hanggat na humihingi siya at alam mo namang kailangan niya. A friend loves at all times. Amen po. Pure and holy soul ties are always based on godly love. Yun po ang pinagbabasihan, makadiyos sa pagmamahal. Pag sinabi makadiyos sa pagmamahal, wala pong impurities yon. Amen? And second is, pag sa relationship, ando ng friendship, naroon din yung parent-child soul ties. May mga soul ties ang mga magulang at ang kanilang mga anak. Amen? Dito po, may mga anak tayo at tayo rin ay anak na soul tie tayo sa ating mga magulang. Amen po? Sa 2 Samuel 9 verse 1, is there yet any that is left to the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? So, si David po, naghahanap pa. No? Naghahanap pa siya ng mga lahi ni Jonathan para ipadama ang kanyang pagiging friendship at yung kanyang relationship sa magulang. Kaya naging anak niya si Mephibosheth. At sabi noon, nakasalo na ni David si Mephibosheth na parang anak niya. Amen? Parang anak, sabi ng verse 11, tinang natin 2 Samuel 9:11, na parang anak. Ako po, marami akong mga nakakasalo lagi sa almusal na parang anak. Ano po? At misa nga, ako na nga nagluluto, kakain na lang sila, tatawagin ko. Si Siba po ay servant po ito na nag-aalaga kay Mephibosheth. Ano po? At siya nagsabi, no, na meron pang natitira. At sabing ganoon, as for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table like one of my king's sons. Amen? Nakagaya ng aking parang anak ko na rin. So nakipagrelasyon di siya na parang anak kay Mephibosheth. Wala naman siya mapapala kay Mephibosheth. Ikaw ba, pagka wala kang mapapala doon sa tao, ayaw mo na makipagkaibigan? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. No? Huwag mong gawin yan. No?
Kasi, hindi mo alam, sa ngayon lang yon, bukas din natin alam eh. Wala naman nakakaalam ng bukas. Ang mahalaga, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. At dahil hindi ka nagsawa sa paggawa ng mabuti, tatanggap ka ng gantimpala. In due time, you will reap a harvest. Galatians 6:9, sabi doon, ikaw ay tatanggap. Huwag kang magsawa. Do not weary of doing good. Galatians 6:9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Huwag kang manghinayang. Baka ngayong taon ayaw mo na gumawa ng mabuti doon sa mga naging kaibigan mo. O kaya doon sa anak mo. Amen po? O kaya doon sa kasoltay mo, parang sabi mo, tapos na ako. Amen? Kaya po, yung parent and child, nasoltay din po yan. And another story about parent and child, makikita natin ng Bible, si Jacob na may anak na si Benjamin. At nang to si Benjamin, kung babasahin natin ang text, si Jacob ay mahal na mahal niya ang kanyang anak ni si Benjamin. Amen? Sabi ng Genesis 44:30, ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Tingnan niyo po, may mga parents na parang mamamatay pag hindi nakita yung anak. At may mga parents na pagka namatay yung anak, nagkasakit yung anak, talagang parang ayaw na mabuhay. Amen? So may mga anak po kayo, amen po? At mga anak din natin sa pananampalataya. Yun po ay soltay, kaya ganun po sila. Yung parents and child. Kasi po that time, ito po text na binabasa natin, ito po ay meron ng taghirap. At pumupunta lang ang mga anak ni Jacob sa Egypt at nandun si Joseph. At dumating ang time, gusto ni Joseph makita ang bunso kasi naiwan. At nakasama rin naman at pinapaiwan dahil may kaso. At ayaw pumahayag na ibang kapatid ni Joseph sapagkat malulungkot ang kanilang tatay. Ganun po yung soltay ni Jacob sa kanyang anak. It illustrates that the soltay that exists between parent and child. Yun po yung illustration na ayaw mo siyang mawala, ayaw mo siya na hindi siya nakikita at kapag ka wala siya, lungkot na lungkot ka. At malalaman nga po nila kasi may iwan sa Egypt si Benjamin. So illustration po iyon, no? Na malulungkot, hindi magiging masaya. So sa soltay ng parent and child, meron din po bang ganun? O sinasabi mo, bahala na siya sa buhay niya. Minsan kasi may mga anak na, nasasaktan yung magulang. No? Dati kami ni Sepi Boy, soltay na soltay talaga. Nakikita illustration. Ngayon, ano na lang, ang nangyayari ay by faith. Kapag ka pala ang bata ay lumalaki na, hindi mo na makikita sa kanya yung dati ninyong knit together, yung soltay. Hindi na siya natutulog sa kwarto ko, no? Na noon, kasoltay ko siya na kahit paggising ko, ang baho ng unan, no? Okay lang. At nahiya na siya ngayon kasi malaki na siya. Pero noon, kinakarga ko siya, sinasakay ko sa likod ko. Lagi kong kasama at hindi pa siya marunong magsalita. Ang tawag pa niya sa Jollibee, pag nakita niya yung bubuyog, no? Sabi niya, boo! Boo! Kasi wala pa siyang So, tingnan niyo po, ang parents and child soltay, nagpapasaya. Kasi nakuha ko sumasaya ako nung maliit pa si David. Parang sumisigla kapag di ba may mga nanay na ganon? Yung anak ninyo, pag nandyan, sigla-sigla ng inyong damdamin. Minsan, yung mga nanay naman na hindi nagmasigla doon sa anak niya, sa apo na lang bumabawi, no? So, when a child is born, the infant should be bonded to his parents. Yung mga sanggol na yan, nababanding yan sa kanila, no? So, when a healthy soltay is formed, it ministers throughout life. Nakakapaglingkod yan. Merong love at merong security na naiiwan doon sa bata. Dumating pa nga ang time, sabi ni Sebi Boy, hindi ako kumpleto. Sabi ko, paano kang hindi makumpleto?
Ako yung daddy mo. Kumakain ka, nag-aaral ka, may damit ka, may tulugan ka. Wala kang bayad sa kuryente, di ka nga nagugas ng pinggan. Hallelujah. The soul tie between parent and child stabilizes a child's personality. Pati personality ng bata na-stabilize. Na po? Pag sinabi kasi itong stabilize, ay, kung titingnan ito, parang ito yung nakalagay sa sasakyan ng mga stabilizer. Ang sasakyan ay merong stabilizer at ang stabilizer ay ginagamit siya, ang function niya kapag ka sa sigsag. Siya yung umuhold sa sasakyan para hindi matuluyan. Kaya nagiging matibay ang personality ng mga kabataan pagka nasoltay sila sa parents. Kaya po yung mga anak ninyo, no? Gawin pa rin natin, no? Bagamat bisan parang yung anak ninyo ay sumasagot na sa inyo, ay wag niyo pa rin silang pabayaan. Kasi yung kanilang personality, apektado pa rin sa inyong relationship. Soul ties are formed when two or more people become bonded together. Pag sinabi kasing bonding, lagi kayong magkasama. Namimiss nyo yung isa't isa. Gusto nyo yung isa't isa. Amen po. Some soul ties are good and others are evil. Ayan po yung pagkakaiba naman. Hindi dahil laging magkasama, ay laging mabuti. Meron din magkasama sila sa masama. Some are holy and some are ungodly. God has ordained and sanctioned the soul ties and bonding between children and parents, husband and wives, friends with friends, and Christians with one another as members of the body of Christ. Inordain po ito ng Panginoon. Yung pong ganitong soul tie, no? Ng mga magulang, ng mga kapatiran, no po, ng mga mag-asawa, lahat po yan ang Diyos po ang gumagawa kapag ka maayos. Pero kung ang mga soul tie nila ay hindi na maayos, hindi na maganda pagtitingin, ang ginagawa nila, nagkakasundo sila sa hindi maganda, hindi po Diyos ang pinanggalingan yan. Ito nga po ang problema. Paano ngayon ikaw born again? Ang asawa mo ay hindi born again. So ang tawag sa kanya, ungodly. Ikaw godly. Kayo magkasama sa bahay. Kasi mag-asawa kayo, soul tie kayo. Okay lang yun, soul tie kayo. Sa mabuti. Pero kung ang asawa mo na hindi born again, ikaw pa'y uutusan bumili ng alak, bumili ng sigarilyo, magluto ng pulutan, ay hindi mo na dapat trabaho yon. Hindi mo na dapat sa kinukonsinti doon. Dahil bilang asawa, kung ikaw man yung babae, pwede kang mag-react at sabihin, huwag kayo dito mag-inuman. Sisipain ko yung mga bote ng alak dyan pag dito kayo nag-inuman. Sasabihin naman ng asawa mo, paano ngayon kung wala kang pera? Gagawin mo ba? Anong gagawin mo ngayon? Wala kang pera, walang intriga. Sabi mo, sige, subukan mo. Pag hindi, magalit sa iyo ang Diyos. Kasi minsan may mga asawa parang ayaw ilaban yung pagiging born again. Pagdating sinabihan, hindi ka tayo intrigaan, mag-born again ka dyan. Sige, pag magsimba ka pa, hindi kita bibigyan pera. Lumayas ka sa bahay na to. Hindi ka na magsisimba o itutuloy mo ang pagiging born again mo. Wala ka naman naipon na pera bilang nanay. Ang gawin mo ngayon, pagka ganyan, maging wise ka na. Pag may iniintriga, tabi-tabi mo at magharap ka rin na mapagkakitaan. Amen? Wala rin kasing, kung prayer ka lang ng prayer, wala ka rin trabaho o wala ka rin effort, yung asawa mo, lagi kang igaganon dahil born again ka. Amen? Kaya kailangan mag-isip ka pa rin. At dapat ang mga born again, pag tumatanda, may pera pa rin. No? Mahirap yung wala kang pera. Sabi ko nga, hindi ka pag-aagawan ng mga anak mo. Pagtutulakan ka, sa inyo na lang si nanay, sa inyo na lang si papa. Kasi walang pera. Pag may pera, pa, dito ka, ma, dito ka sa amin, no? Dali, magbigay ka pang natin. Hallelujah. Pero dapat, ang soul tie po ay maka-Diyos. Kaya kung meron tayong mga ganon, experience sa parents and child, ikaw lang ang pumupunta sa church.
Pero ang parents mo wala sa church. Ngayon, pagdating mo ng bahay, hindi ka papakainin kasi simba ka ng simba. Pero pagpatuloy mo kapatid, ang pagiging maka-Diyos. Amen? Ang imposible sa tao, no po, sa Diyos posible. Mayroong magagawa ang Diyos, lalo na sa mga kabataan. Pag sinabing ganon, anak, pag hindi ka tumigil sa pagiging born again mo, nasoltay ka na dyan sa mga ka-member ng church, hindi ka na mag-aaral mula ngayon. Mag-born again ka pa? Hindi. May isang bata nga dito pinagbabawalan ng magulang, kaya ang ginawa niya, dahil nalalaman ng magulang na siya ay nagsisimba dito sa Jomsi. Hindi siya nagbihis, nag-short lang siya, umattend dito sa church at nagsabi, kaya ako nag-short kasi pagbabawalan ko ng magulang ko. Alam mo, yung batang yon, natutuwa ang Panginoon sa iyo. Amen? And time will come, mga magulang mo hahanga sa Diyos natin. Amen po? The soul ties approved by God represent the bonding of people together in agape love. Pag sinabi kasing agape love, unconditional. Pag sinabi kasing agape love, walang pinipili. Amen? Kaya tayo po dito, yung iba sa atin dito, ay ibang status ng buhay, ibang iyong narating, at ikaw parang tingin mo, mababa ang narating mo. Basta, tinawag ka ng Panginoon, alam mo tinawag ka ng Panginoon, hindi tumitingin ang Diyos sa mga pinag-aralan mo, tumitingin ang Diyos una sa puso mo at sa pag-uugali mo at sa iyong availability na paglilingkod. We are called. Tinawag tayo, hindi tayo nanlalamig. Iba yung cold na malamig. At hindi tayo frozen. Huwag ka manlamig. Pag nanlamig ka, mapofrozen ka. May calling tayo. So dapat nababan tayo sa agape love. Sa marriage, ano ba nangyayari? Ano purpose ng Diyos? In marriage, God purposes that a man and a woman be joined and the two shall become one flesh. Ephesians 5:31. They are to be bonded by love. Kaya sila ay nagkaroon ng soul tie because of love. Kaya nga kapag ka merong wedding, hindi po yung exchange of ring, hindi rin yung procession o entourage. It's about love, kaya merong wedding. Amen? Ephesians 5:28, so husband ought to love their own wives. Utos po ng Diyos yan. Ang mga asawang lalaki, iibigin mo ang babae, inutos ng Diyos, hindi ang tatay ng babae nagutos niyan. Within marriage, sexual union is an expression of God-approved love. Amen? Yung pong sexual union, approved by God. Kaya lang, within marriage. Pagka ay outside marriage, ang sexual union, hindi si Lord ang nag-approve ng pag-ibig na yan. Amen? The Bible declares that in marriage, God joins husband and wife. And let no man through divorce put us under what God has joined together. Yung pong sinasabi ng Bible, declaration ng Bible sa marriage. Amen? Ang Diyos ang gumawa na sila ay maging isa. Kaya tawag dyan ay mystery. At sabi rin ng Panginoon, walang pwedeng maghiwalay. Amen? Kaya kung iyan ay ang Diyos ang nag-isa sa kanila, kung halimbawa, ang mga bakla ay nakasal sila, ang mga tomboy, nakasal sila, pero hindi naman ang Diyos ang gumawa ng kanilang union at sexual union, kahit sila ay marriage, hindi po approved sa Diyos. Amen. Within a family, there are close soul ties. Hindi natin mapipigilan, born again ka, pero minsan, mas malapit ka pa doon sa mga kamag-anak mo na hindi naman born again, pero merong time na ikaw ay born again, iba ang tingin mo sa mga kamag-anak mo hindi born again. Amen? May mga naglilingkod sa Panginoon at sinasabi ng kanyang kamag-anak, pastor ka ng pastor.
Pero kami ng mga kadugo mo, parang mas mahalaga pa sa iyo ang mga kapatiran. Alam mo, sumagot yung pastor. Hindi naman kayo naglilingkod sa Diyos eh. Niyayaya nyo lang ako inuman. Amen. Hindi naman ninyo ako tinutulungan. Mangaral ng salita ng Diyos, ipahayag ang mabuting balita. Kayo pa yung katitisuran, kapatid ko pa naman kayo. Kaya mas malapit ako dito sa mga leader. Ito yung mga sumasama sa akin para ipangaral ang mabuting balita. Sabi, di ba kadugo tayo? Blood is thicker than water. Sabing ganon. Pero pagdating kay Kristo, meron pang ibang blood na mas thicker than water, the blood of Jesus. Sabi ko sa mga ganon, na-advise ko, ikaw din may dugo ka ni Kristo Yung kapatiran, may dugo rin ni Kristo. Yung mga kapatid mo, walang dugo ni Kristo Amen? Kayo pareho na ng dugo. Pareho kayo ng dugo, pero wala silang dugo ni Kristo. May kulang. Pag na-born again, may dugo na sila ni Kristo. Amen po? So, ang parents po, may soul tie din at ang child. Ito po ay pwedeng maging healthy at ito ay beneficial except when it continues into adult life of the child. Kaninang kinukwento ko, pag lumaki na, naiba na. Beneficial, healthy, pero pag lumaki na, meron ng iba. Kailangan ma-born again din. Kasi maglalayas yan hahanap yan ng iba So, tinan mo sa marriage, ang Diyos ang nag-approve para maging isa sila. Yung sa kanilang sexual union, ang Diyos din ang nag-approve. Dapat within marriage. Amen po? So, yung pong love outside marriage o sexual relationship outside marriage, forbidden po yan. Bawal po yun sa sabi ng Bible. Pero marami pong soul tie doon, nagmamahala naman sila, pero iba po yun, sistema ng mundo. Amen po? So, kapag ka rin ikinakasal na, soul tie ng parents, halimbawa, yung anak mo, lalaki, o kaya yung anak mo, babae, no? Pagdating sa marriage, yung soul tie ninyong mag-ina o mag-ama, dapat yan ay terminate mo na. When a son or daughter is ready for marriage, the soul tie with the parents must be terminated in order for the soul tie between husband and wife to be formed. Para ma-form yung husband and wife. Kaya po ang dami pang mga mama's boy. At saka, meron ding mama's girl. No? At kapag may asawa na, lagi pa rin nakikialam yung mga magulang. Kasi hindi pa na-terminate yung kanilang soul tie. At kaya tuloy silang mag-asawa, ngayon nahihirapan yung lalaki, sino pipiliin niya. Kaya may tinanong yung isang lalaki, kapag nalulunod sa dagat, sabay nalulunod ang asawa mo at ang nanay mo, sino sasagipin mo? Amen. Sa totoong buhay, sino sasagipin mo sa totoong buhay? Amen. Halimbawa, ikaw yon. Sa totoong buhay, sino sasagipin mo? O kaya ikaw yon. Magulang mo at asawa mo, sino sasagipin mo? Isa lang ang pipiliin mo. Nasa deliryo ka. Amen. Hallelujah. Ako, sagot ko doon, panahon na lang makapagsasabi. Hindi mo pwede sabihin, nanay ko kasi isa lang ang nanay. Maniwala sa iyo. So when a son or daughter is ready for marriage, the soul tie with the parents must be terminated in order for the soul tie between husband and wife to be formed. Sabi ni Ephesians 5:31, a man shall leave his parents and leave to his wife. For one to leave his father and mother is not to be understood as breaking relationship with parents. Hindi po ibig sabihin na ikaw na parents, dahil mag-aasawa na yung anak mong babae o kaya anak mong lalaki, na tineterminate mo ang soul tie mo, hindi ibig sabihin wala na kayong relasyon. Ang ibig sabihin lang noon,
para ma-form ang soul tie ng anak mo sa mapapangasawa niya. Dahil pag hindi mo binibreak yung soul tie mo sa kanya, hindi mo po-form yun. Kaya nangyari, hindi nagkakasundo ang biyanan at ang asawa at manugang. No? Mga manugang dapat sila ay pinapakasamahan din ng biyanan. Amen. Hindi lang yung biyana ay yung manugang ang makikisama sa biyanan kasi anak ako. Hindi mo pa nabe-break yung soul tie mo. Amen po, dahil manugang ka, sasabihin mo, oy, ako, biyanan mo ko, ha? Makisama ka sa akin, hindi po pwede kang magsaltang ganun. Kung na-break mo na yung soul tie mo at binibigyan mo na sila ng pagkakataon, ma-form ang kanilang kaluluwa, ang soul tie, ma-form. Hindi mo na yung pwedeng hanapin. Kailangan igalang mo kung magulang kasi ako. Parang hindi ka nagdananay sa akin, hindi ka nagdadadi sa akin. Amen ba? Bigyan mo sila pagkakataon, ma-form yung kanilang soul tie. Amen ba? Yan po yung parent and child kasi lumalaki na. Relationship, bukod sa friendship. Rather, it speaks of maturing of the parent-child relationship. Doon nagmamature yon. Nung bata pa yung anak mo, may tali pa yan. Pag nagpaalam yan, pupunta kami doon. O sige, punta kayo. Pag malayo-layo na, hinihila mo yung tali, o wag na dyan. Pero pag yan ay nag-asawa na yan, na-form na yung soul tie, wala ka nang dyan. Saan ka galing? Ano kasi ka umuwi? Ba't gabi ka na? Hindi na ganun. Pero ngayon, wala pa yung asawa, may tali pa rin. Baka ikaw naman, tinatanggal mo yung tali kung saan sana nagpupunta yung anak mo. Huwag mo rin pabayaan. Amen po? Kasi po, yung pong paggalang sa magulang, ito po ay timeless command. At ito ay merong promises na dapat i-claim. Exodus 20 verse 12, one must never stop honoring his father and mother, for this is a commandment with promise. As we discuss relationship soul ties, next is about demonic soul ties, and we call it first soul ties with evil companions. May mga tao rin na papasama sa yung anak mo, maaari napasama siya doon sa mga kasamahang hindi naman matutuwid. Kasi pagka ang isang tao merong halong kasamaan, nadadamay na yung kabutihan niya, hindi nalilitaw yon. Kaya yung iba sabi, huwag ka magpakabuti at huwag ka rin masyado magpakasama. Magpakabuti ka, huwag naman sobra. Hindi rin po yon. Hindi po pwedeng haluan mo ng kasamaan ang kabutihan. Hindi pwedeng magsasama ang liwanag at ang dilim. Amen po. Na-observe ba natin, pag maliwanag ngayon, walang halong dilim. Mamaya pa yung dilim. Pag madilim mamayang gabi, walang liwanag doon, ilaw lang nagbibigay ng liwanag. Amen? So yung soul ties with evil companions, ano bang sabi ng Bible dyan? In 1 Corinthians 15 verse 33, do not be so deceived and misled. Huwag tayong padaya at huwag tayong paligaw. Do not be deceived or misled. Ililigaw tayo ng mga bad company. It will corrupt good character. Bad company corrupt good character. Amen po? Sabi ng Psalms chapter 1 verses 1 to 3, sabing ganon, blessed is the man who does not counsel to the ungodly, nor stand on the way of the sinners, nor sit in the seat of the mockers. And on his law, he meditate day and night. Amen? And whatever he does shall prosper. Hindi siya umuupo o nakikiumpok sa mga masasama. Hindi siya humingi ng payo sa mga hindi makadiyos. Malaki ang magiging problema ng mga born again kapag nagka-problema ka sa church at ang hiningaan mo ng payo ay hindi born again, ungodly. Kahit na asawa mo yan, anak mo yan, o boss mo yan, yung problema sa church na spiritual yan, ng pinanggalingan, at hihingi ka ng payo, sabi ganon, hindi ka mapalad.
Amen? Kaya sabing ganon, magiging backslider ka later on. At sasabihin, ano ba sinusuporta ng simbahan sa inyo? Ikaw pa nga iniingan dyan tights ka ng tights dyan. Nagpe-pledge ka pa, may first fruit ka pa, may blessed naman ka pa. Dito ka na lang sa bangko. Magtabi ka, meron pang tubo. Kasi dyan mo dadali ng pera mo. Kapatid, kung doon ka sa bangko, tama naman. Pero tingnan mo naman yung result. Kapag kay Lord ka nagbibigay, merong eternal result. Pag sa bangko, nandito lang yan. Ano ba tinuturo ng pastor at tinuturo ng attorney? Amen? Ang tinuturo ng pastor, mabagong buhay mo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at maglingkod ka sa Diyos. Manghihinayang ka pa? Amen po? Kaysa naman sa mga ungodly, ano tuturo? Wala, sabi nga ni David, ang mga masasama na tao ay gumagawa ng masama. Pero ang mga mabubuti, hindi ang gumagawa ng masama. Gusto nang patayin ni David si Hari Saul. Ang ginawa lang niya, inudyukan na siya ng mga kasamahan niya. Yung laylayan lang ng damit ni Hari Saul, ang tinapyas niya. At kinuha niya ang espada. Kaya nung nagkita sila, sinoli na lang niya O, kunin mo na dito espada mo. Gusto na sana kitang patayin, kaya lang, ayoko. Kasi ang isang taong mabuti, hindi ang gagawa ng masama. Amen? Hindi niya kukupitin yung kanyang tithes. Para lang sundin yung mga ungodly. Wag ka magbigay dyan. Kasi hindi naman nila naintindihan. Tithes is God's property. Amen po? And giving to God is giving your life. Giving the value of your life. Kapag nagbibigay ka ng offering, ano ba yung value ng buhay mo? Ibinibigay mo ang value ng buhay mo. Ibinibigay mo yung buhay mo dahil nagtrabaho ka, naghirap ka sa pagtatrabaho, you spend time in working, you spend time in your job, and then nagkaroon ka ng pera, at yung pera na yon, money is life, at binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kanino mo i-offer ang buhay mo? Kesa naman kay Satanas. Amen po. Dati ang iba sa atin, product ng demons. Kaya meron tayong evil companions. At marahil siguro yung iba pa umiinom. Pero nasa Panginoon na. Dahil bago ka pa lang, kaya ka siguro nagiinom o nagsusugal o nagsasabong. Pero pag tumagal ka na, tumanda ka ng born again, 5 years to 10 years, magtanong ka na, ba't hindi ka nababago? Ano tatanong mo? Ba't hindi ka nababago? Tatanong mo kay Lord, Lord, bakit hindi po nababago ang buhay ko? Bakit wala akong holiness? Ba't nagagawa ko pa rin lagi yung lumang buhay ko? Pag tinanong mo yan kay Lord, ang sasabihin lang sa iyo ng Lord, hindi ka pa kasi totoong nagrepent sa mga kasalanan mo. Hindi ka pa totoong tumalikod sa kasalanan mo. Ang totoong tumalikod sa kasalanan, nababago buhay. Hindi man natin masasabing biglaan, pero from glory to glory, nababago tayo. Amen? So, do not be deceived and misled. Bad company corrupt good character. One readily influenced by his friends. So it is important to choose righteous and holy friends. Karapatan mo yan na pumili ka ng kakaibiganin mo, kahit ba born again siya. Iba naman ang lifestyle niya. Hindi dahil born again, o hindi dahil ikaw ay born again, dapat marunong ka makisama sa mga tao. Okay naman yung marunong ka makisama sa kapitbahay mo, pero yung makisama, hindi na okay. Amen? Iba yung makisama, iba yung makisama. Kung papasinin mo, yung makisama at yung makisama, big different. Yung ikaw ay nakikisama sa iyong kapwa, nagpapakita ka ng mabuting ugali.
Yung ikaw naman ay nakikisama sa iyong kapwa, ginagawa mo na rin yung kanilang masama na ginagawa. Ginagaya mo na rin. Nakikisama ka na. So that is a big difference. Yung ikaw ay nakikisama, hindi ka gumagawa ng masama kahit siya ay masama. Tinuturing mong tao, nakikipagkapwa ka. Kagaya ng gagawin mo, pag-uwi mo, makisama ka sa asawa mo na hindi born again, sa anak mo na hindi born again, sa parents mo na hindi born again, makisama ka. Huwag yung pagdating mo ng bahay, kayo mga demonyo kayo sabing ganun ni Bishop, huwag yung ganun no? Kaya mag-pray tayo dito, magpalay sa'yo ng demonyo. Makisama ka sa kanila, pero huwag ka makisama. Choice mo yan, kung sino gusto mong kaibigan. Pwede tayong makipagkaibigan kahit hindi born again. Pero yung mga ginagawang hindi nakalulugod sa Panginoon, pag ginawa mo, nakisama na tayo. Soul ties with evil companions will snare you. Gagawin niyang lilinlangin ka. And you will find yourself entangled in wickedness. Isang araw, nakita mo, masama na yung buhay natin. Demonic soul ties are perversion of good and holy. Ito po ay nadudumi niya, nagiging kasuklam-suklam ito sa mabuti at banal. Good soul ties are founded upon love. Ito po yon. Pero iba ang demonic soul ties. Ang demonic soul ties are founded upon lust. So iba yung lust, iba po yung love. Amen? Pagka good soul ties, merong love. Pagka demonic soul ties, merong lust, pita ng laman. Amen? May pagnanasa ng laman. Through physical attraction and passionate forms of affection outside marriage, passions are aroused and demonic soul ties are created. Ibig sabihin nito, yung mga na-attract ka sa mga physical, at yung physical attraction, sa pamamagitan ng physical attraction, at meron kang passions na mag-form ng pagmamahal, pero outside marriage. Merong pagmamahal na outside marriage. Paano yung masasabi? Nagmamahalan kayo, nagtuturingan kayo mag-asawa, pero outside marriage. Bakit outside marriage? Kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso ng Diyos sa pag-aasawa. Pero yung ginagawa ng mga tunay na mag-asawa na dumaan sa proseso, kayang-kaya mong gawin. Amen. Nagagawa mo rin. Yung kapitbahay mo, na hindi naman sila dumaan sa proseso ng Diyos sa pag-aasawa, ikaw na dumaan sa proseso ng Diyos sa pag-aasawa, yung ginagawa mo, nagagawa rin nila. Sinusupply nila ang pangangailangan ng family, mahal niyang asawa niya, hindi na siya nakikibarkada. Amen. Kahit walang marriage na nangyari, pero ginagawa niya ang lahat na mabuti, yung pag-support, pagmamahalan, protection na binibigay niya, provision sa kanyang asawa, kahit outside marriage, ikaw, masadaig ka pa nga niya. Pero ikaw within marriage, yung pagsasama ninyo, pero iba yung nakikreate mo at iba yung nakikreate niya. Kahit na nagagaya niya yung mga ugali ng mga marriage, outside marriage siya at yung within marriage, nagagawa din niya yung kopyang-kopya niya. Mas maganda pa ang kanyang design sa pagpapamilya, pero iba ang nakikreate ng outside marriage relationship. Demonic po ang pumapasok doon. May entry points. Pwede sabihin ng demonyo, ito na yung pagkakataon ko. Amen. Pero itong marriage na godly, hindi basta-basta mapapasok ng demonyo. Kasi dito, nagkakaroon ng legal rights ang demons. Sa mga relationship outside marriage, may legal rights ang demons. Open ang pintuan para sa kanila.
Kaya nga, sabing ganon, demonic soul ties are created doon po sa relationship outside marriage. Amen? God's standard for couples are big different from the world standard. Makamundo at makadiyos na standard, napakalaki po. Paano yan? Sa God standard, marriage muna, bago dating at saka petting. Yan po ang God standard. Nauna ang marriage. And then, dating and petting. Pero pagka worldly, makamundo, outside marriage, pero mag-asawa sila, ito ang order. Nagde-date muna, may mga petting, and then later on, pangarap lang. Ayoko nga i-preach ito sabi ko baka merong matamaan. Baka mawala na sila pagdating, Lord, paano na ako? Meron pa bang makikinig mag-preach sa akin? Baka mawala sila. Ang sabi ng Lord, huwag kang matakot, mawala sila. Amen. Mawawala ang demonyo sa kanila, yun ang una. Siyempre, ang church na babalikan ng Panginoon, kasalanan ng pastor na hindi na ihanda. Napakalaki pa naman ang pagkakataon para mabagong buhay natin. Magkaroon tayo ng change of mind. Amen? Mabago pa yung kaisipan natin. Kasi kung gusto natin mabago ang buhay, dapat yung isipan ang unang mabago sa ginagawa natin. Amen. Excessive physical touching outside marriage leads to the formation of soul tie. And lust that accompanies, it makes the tie unclean, which open the door for unclean spirits. Ibig sabihin nito, may mga magkarelasyon, excessive na yung kanilang physical touching. Siyempre, magkarelasyon yan Excessive na. Wala pang marriage, no? Outside marriage. Napo-form yung soul tie. Kasi lagi kayong magkaangkas sa motor Lagi kayong magkasama sa sinihan. Lagi kayong magkasama sa kainan. And then, lagi kayong magkasama kung saan ninyo gusto na kayo'y magkaisa. So, excessive na yung physical touch na yung nagkakasuluhan na kayo. So, it leads to the formation of soul tie and lust. Meron ng pagnanasa o pita na sumasama that accompanies. It makes the tie unclean. So yung kanilang pagsasama na yun, dahil excessive yung touch, merong unclean. Yung kanilang soul tie unclean. It makes the tie unclean, which open the door for unclean spirits. Kasi pag sinabing unclean spirit, that is demons, that is demonic, that is satanic. So bukas ang pintuan. Amen. Ayoko talaga kapatid, itutuloy pa ba natin o mag-pray na tayo? Hallelujah. Kasi gusto ng Lord tayo ma-deliver. Sabi ng Obadiah 1:17, upon Mount Zion shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. So pagkatapos ng deliverance, nagkakaroon ng holiness. At pagkat merong holiness, merong possession, kayamanan. Amen? Yun naman ang gusto ng Diyos sa atin Ma-deliver, malinis tayo. Kahit yung mga nagmumura, dapat ma-deliver yung mga nagmumura, nagsisinungaling. Kahit yung mga tamad. No? Tamad. Kahit yung mga nangangako na hindi tinutupad. No? Tamad magsimba. Pero pag gusto pumunta sa iba, kayang-kaya. Pag magsisimba, natatamad. 4 na beses ka lang magsisimba sa isang buwan, hindi mo pa mabuo. Buhay ka pa naman, naglalakad ka pa naman. Amen ba? Kasi, baka yung unclean soul tie, hindi pa nabe-break. Furthermore, ties with evil companions include those formed between men and animals.
Animals have souls. Naalala ko yung isang joke. Dinala sa simbahan yung aso. Dahil ang gusto ng may-ari ng aso na mag-asawa ay magkaroon ng huling sakramento. Ang sabing gano'n ang pare, wala namang kaluluwa yung aso. May kaluluwang aso eh. Kaya ang ginawa ng mag-asawa, sabing gano'n, sayang, ang laki pa naman na ibibigay namin, 50,000 pa. Alis na lang kami. Sabi ko, teka muna, narinig 50,000. Huwag kayong ganyan, hindi kayo. Katoliko pala tong aso, Ramiro. Sa kanya, walang kaluluwa. Animals ay merong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, ang ibig sabihin, kapag meron kang kaluluwa, meron kang mind, meron kang emotions, meron kang gusto. Will. Ang aso may will. Ang pusa may will. Amen? May emotions. Merong mind. Amen ba? Animals have souls. Therefore, men can form soul ties with animals. At meron po nababalita, talagang nakikipag-sex sila sa animals. Bestiality ang tawag po doon. Sex with animals. Sa ibang lugar po, nangyari na yan, may mga history. Yung aso mo, sabay kayo maligo, baka isang araw, na. Siyempre, pag naligo ka, makikita ng aso mo yung mo. Baka mamaya, lumapit yung aso mo, maghimo na. Yung yung likod mo, himuda ng ng mga libag mo, Doon po nagsisimula yon, Pero wala po tayong pinagbabawal na huwag ka mag-alaga ng aso. Huwag ka lang masoltay sa aso. Kasi pag nasoltay ka sa aso, ang aso po ay perversion ang soltay sa aso. Gawin mo lang servant. Amen? Hindi ko po pinagbabawalan yung mga member natin dito. Alam ko may mga dog lover dito eh. So sa mga dog lover, peace. Basta ingat lang po, Maraming pwedeng masoltay tayo sa mga hayop, po? Kasi magiging demonic yan, And last, soul ties with the dead. Demonic din po yan. Yung evil companions, demonic soul tie yan. Yung soul ties with the dead, paano naman yon? Tingnan natin ang Bible. Sabi ng 1 Samuel 28 verse 7. 1 Samuel 28 verse 7, it says, Saul, ito po si Saul, si King Saul. Saul told his officers, find me a woman who can talk to the spirits of the dead. I'll go to her and find out what's going to her. What's going to happen. Amen? 1 Samuel 28, verse 7. Then Saul said to his servants, find me a woman who is a medium. Pag sinabing medium, espiritista. Medium, mangkukulam. Amen po? That I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, in fact, there is a woman who is a medium at Endor. Yung Endor ay lugar po yun. Meron daw doon sa Endor na espiritista. Kaya sabi ni Saul, gusto ko malaman kung ano mangyayari. And that time, hindi na po si Haring Saul nakakarinig ng mensahe sa Diyos. Dahil sa kanyang disobedience sa mga utos ng Diyos. Kaya naghahanap niya siya ng ibang makakausap. Amen. Dapat kung meron man sa mga born again na hindi ka na nakakausap, wala nang mensahe sa iyo ang Diyos, huwag kang maghanap ng iba na makakausap, ililigaw ka pa rin yan.
Amen. That is demonic. Kung ikaw ay nakipag-usap sa mga patay, demonic pa rin yan. Ang nangyari doon, in verse 13 and 14, Saul replied, "Just tell me what you see." Sinamahan nga po siya at sabi nung espiritista, "May nakita ko, espiritu." At sabing ganon, ito ay kagaya ng matanda na mayroong suot ng mahabang damit. At sinasabi si Samuel daw. Pero yung pala ang kinakausap ay patay. So within a family member or close friend dies, o may mga kaibigan ka, o kaya member of the family, namatay siya, the soul tie formed with that person must be dissolved. Namatay na siya. Yung soul tie mo sa kanya, dapat matunaw na, mawala na, malusaw na. Hindi, patay na nga yung aso mo, iyak ka pa ng iyak. No, namatay yung mga alaga mo. O kaya may mga namatay na nanay niya, maliit ba siya? Tapos pag may problema siya, sasabihin niya, titigil sa langit, "Ma, kung nasaan ka lang ngayon, kung nandito ka lang ngayon, sana masaya ako, nalulungkot ako ngayon. Ma, saan ka man naroon, diyan ka na." Talking to dead is demon soul tie. Demonic soul tie. Amen? Dapat ma-dissolve niya. Hindi ko sinasabing kalimutan nyo na yung mga memories. Andiyan pa rin memories. Pero yung kaluluwa, itatali mo pa doon. Wag na. Patay na yung tatay mo eh. Ako po, patay na ang aking mother and father. Amen? Posible pa rin, at saka, kung ako 65 na ngayon, ilang taon na kaya yung parents ko? Amen? Baka meron ng mga 80. No? Kaya 85, gano'n. Or magna 90. So the period of sorrow following the death of loved ones is the time of adjustment during which the soul tie is ended. Dapat po, yung mga mahal natin sa buhay, kaibigan o mga malalapit sa atin, meron pong period of adjustment. Amen? Yung ating soul tie sa kanila. Hindi na po pwedeng ando pa rin yung kaluluwa mo. Ano ba sinasabi ng Bible? Sabi po ng Genesis 50 verse 10, when Jacob died, Joseph observed 7 days of mourning for his father. 7 araw nalungkot, ano ba? Nagluksa si Joseph. Amen? Ano po? Noong mamatay ang kanyang tatay na si Jacob. Amen? Si Jacob po kasi ang pinagmula ng 12 tribes of Israel. At isa si Joseph sa anak ni Jacob, at nang mamatay si Jacob, 7 araw lang. Then they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, and they mourned there with a great and very solemn lamentation. He observed 7 days of mourning for his father. O ikaw hanggang ngayon ba? Yung soul tie mo doon sa patay, na mahal mo sa buhay o magulang mo, hindi pa ba napuputol? It's time to destroy. It's time to dissolve your soul tie doon sa loved ones natin na namatay. Amen? Pag hindi yan na dissolve, hindi po na-break ang soul tie mo sa parents mo na namatay, kapatid, ano pa man, lagi kang malulungkot. Magdadalamhati ka. May period lang ang pagluluksa, ang pagkalungkot sa mga namatay. So, Bible examples of mourning for the dead teach us that days of mourning should be limited. Normal mourning should be lasted for 7 to 30 days. Kahit 1 buwan lang. Hanggang 1 buwan. Iyon po yung pattern ng Bible. Numbers 20 verse 29, all the house of Israel mourned
for Aaron for 30 days. Namatay si Aaron na punong saserdote. Yung house of Israel, nagluksa sila. Nagdalamhati sila. Only 30 days. Nang si Moses din ay mamatay, sabing ganon, lalungkot din ang mga tao. Sabi ng Deuteronomy 34, 7 and 8, 30 days din ang children of Israel, umiiyak sila at nalulungkot. Now before I close, brothers and sisters, kailangan ma-overcome natin, hindi lang maintindihan ang mga different types of sultai. Dapat ma-overcome natin yan sapagkat merong mga demons na mag-ooperate. Kaya mahaluan tayo. Kaya magtataka tayo, bakit hindi pa umulad yung buhay mo? Bakit lagi kang marupok? Amen? Kasi merong nakakapasok, merong open door for demons. Before I close, sabi po ng 1 Corinthians 3:3-5, for where there are envy and divisions among you, are you not carnal? So pag daw merong kampi-kampi, no po, at merong pagkainggit, ay, sabi ni Pablo, mga makalaman ba kayo? Alam niyo po, pagka kasi merong batay, minsan dyan nagkakagulo. Pag may patay, may mga nagwawala, no? May mga kanya-kanyang pataasan, no? So, si Pablo, sinabihan niya ang mga church sa Corinth, yung mga members and leaders doon. Sabi niya, sabagat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away, yan ay palatandaan na makalaman at makasalimutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Sabi niya, kami ni Pablo at ni Apollos ay tagatanim lang, ang Diyos ang nagpapalago. Mga lingkod lang kami ng Panginoon. Kaya pinipreach niya yun bilang lingkod ng Panginoon, yung mga evil companions, no ba? Yung ating sultai doon sa mga tao na yon, o kaya sa pakipag-usap sa mga patay, o kaya ikaw, meron ka pang paniniwala na ang kapalaran mo ay nasa zodiac sign. So, kailangan i-repent na rin natin yan. No po? Any ungodly sultais, ang gagawin natin ay repentance. No po? Ang gagawin natin ay renounce, itatakwil natin. At ang gagawin natin, be-break na natin ang sultai natin.